Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pasensya na po, ganito tayo shuffle muna ng cards kasi masakit po yung aking arm. Ayan. So, paunang mensahe ni Capricorn ay number 9, suffering in silence. Ayan. So, Capricorn, maaaring meron pinagdadaanan ng iba sa inyo dito at sinasarili nyo lang kung ano ang hirap, sakit sa kalooban na nararanasan ninyo. Parang sinasarili nyo lang, wala kayong pinagsasabihan, walang nakakaalam, no? What else? We have number 5, wisdom. Maybe you are seeking for someone na makakatulong sa inyo, no? Makakapag-advise sa inyo dito. Maaaring ganon. At maaaring hindi ninyo yan nakikita, no? Maaaring hindi pa ninyo natatagpuan ang taong mapagkakatiwalaan ninyo para mapagsabihan ninyo ng kung ano ang inyong pinagdadaanan, no? Possible din, Capricorn, na meron din kayong sariling pinagdadaanan, may sarili kayong journey sa ngayon, pero siguro dahil marami din mga taong umaasa sa iyo, marami din mga taong humihingi ng tulong sa inyo, advice, ganon. Siguro nag-aano din kayo, kayo din yung nagbibigay ng advice, nagbibigay ng liwanag din sa ibang tao, no? What else? We have number 5. This is another 5, no? So, meron na tayong dalawang 5. So, that is synchronicity. I suggest you please look up for the meaning of number 55 po for more guidance, okay? So, there is emotional loss. Maybe you have lost something or maybe you have lost someone dito, no? Kaya you're still grieving. Maaaring yung sama ng loob ninyo dito, umiiyak pa yung puso ninyo, umiiyak pa sa kalooban ninyo. Kaya, siguro ganito na lang ang energy na lumabas dito, no? Maaaring yung loss na to, ito yung sitwasyon dito sa suffering in silence energy, no? Na merong nawala sa inyo. At nasaktan kayo dyan ng todo-todo. But, things are going to change, no? Things are going to change. So, maaaring yung emotional loss na ninyo ito, siguro medyo matagal na rin nang nangyari ito, na nawalan kayo ng mahal sa buhay, maaaring ganon. Or, it could be opportunity na nawala sa inyo, no? But now, things are going to change. You are going to, start moving towards progress, no? So, positive movement forward. Ito na ngayon ang pagpo-focusan ninyo. Ito na ngayon ang gagawin ninyo. So, tatapusin nyo na, no? Number 9 is ending. At kapag may ending, may beginning. So, tatapusin nyo na yung suffering in silence ninyo and you're going to start moving forward na sa buhay ninyo. At kung saan kayo patungo dito, you're heading towards the light, you're heading towards happiness, you're heading towards progress, growth, expansion, no? Yung ganon. So, what else? We have number 4, authority. Ayan. So, maybe you're dealing with a person of authority around this time. Maaaring yung person of authority na to, ito yung makakatulong sa inyo sa kung ano man ang inyong mga kailangan sa pag-move forward ninyo sa buhay, no? Possible din na may promotion dito. Maaaring kayo ay mapopromote into a person of authority. Maaaring mapopromote kayo into a leadership role. Maaaring ganun ang ganap dito for some of you. This is number 4. So, this is stability. Kaya maaaring yung moving forward ninyo na to is towards building your stability. Pagdating siguro sa pamilya, or pagdating sa relationship, or pagdating sa pera, sa source of income, sa trabaho, sa career, sa negosyo. Depende sa focus ninyo, no? Area of focus ninyo sa buhay ninyo sa ngayon, you are heading towards stability, no? So, that's good. What else? We have number 2, the waiting game. Ayan. So, matagal kayong naghintay, no? Matagal kayong naghintay para siguro sa pagkakataong ito na makapag-move forward kayo, ano? Parang you are
moving round in circles dito at naghihintay kayo siguro na kung ano man ang mabuti ninyong gawin. Pero sa ngayon, since you are moving forward na positively, so this is really good kasi finally parang the wait is over, no? So dadating na din ang pagkakataon ninyo, may opportunity na rin na dadating sa inyo. Kaya kung ano man ang hinihintay ninyo dito, maaaring at masasabi ninyo na this is it, na this is it, finally dumating na din, finally makakausad na din kayo, finally magkakaroon na din kayo ng kalinawan sa inyong isipan, finally you'd be able to change the course of your life na, no, Capricorn? So good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. So Virgo, pasensya na. Ganun lang muna ang ating shuffling ng cards dahil masakit po yung arm ko. Hindi makapag-shuffle. So, we have number 5, and so wisdom. Maaaring you are a person of wisdom, Virgo. Marami na kayong alam sa buhay, marami na kayong pinagdaanan sa buhay, kaya ang dami ng wisdom na naipon ninyo sa sarili ninyo, ano? So, maybe you are a teacher, you're a mentor, maybe you are a very good advisor. Maaaring yun ang ginagawa ninyo, no? We have number 4, authority. And so, ang iba sa inyo dito siguro, may promotion, ano? Maaring you will be promoted to a person of authority or to a position of authority. Maaring mapopromote ang iba sa inyo sa leadership role, sa trabaho ninyo, or possibly then na may kailangan kayo dito makausap, no, na person of authority. Maybe you're going to be dealing with this kind of person at this time. And possibly then na ang iba sa inyo dito is going to focus on stability. Kasi number 4 is about stability, strong foundation, ano? So, siguro nagsisimula kayo dito ng bagong negosyo, nagsisimula kayo dito ng bagong relationship, kaya maybe ang focus ninyo is to lay a solid foundation on those areas, no? What else? We have number 6, yan. So, harmony. So, meron talaga ditong nagsisimula ang relasyon, ano? So, this is love and romantic relationship na maaaring binubuo ninyo, maaaring bagong kasal kayo or magpapakasal or magsasama na or bago kayo lang dito sa relasyon na to. So, something like that, no? So, whatever the case may be, this is going to be a harmonious relationship, which is really good, diba? Kasi masaya, nagkakaintindihan kayo, parang kahit walang usapan, tinginan lang, alam nyo na ang ibig sabihin, diba? Yung ganon. So what else? We have number 9, material harvest, Virgo. This is the time that you are going to reap the rewards of your hard work. Okay? Panahon na ng financial gain, panahon na ng financial comfort, financial freedom, panahon na para sa prosperity and abundance ninyo, Virgo. So, this is really beautiful kasi magiging maayos, maganda na ang inyong sitwasyon pagdating sa inyong kaperahan, no? So, this is you going to enjoy and savor, no, the fruit of your labor. So, congratulations to that. What else? We have number 1, triumphant success. Ayan, so doble-doble ang tagumpay. May triumph na, may success pa. So, doble-doble dito ang tagumpay na makakamit ninyo, Virgo, which is really beautiful. Kung ano man ang hirap na pinagdaanan ninyo, sa ngayon, magkakaginhawa na din kayo. Sa ngayon, makukuha nyo din yung tagumpay. Sa ngayon, mai-enjoy nyo na din yung sarili ninyo, yung oras ninyo, kasi tapos nyo ng paglabanan ang kung ano man kung ano mang hirap ito na sitwasyon na pinagdaanan ninyo. Sa ngayon, you are going to triumph over that, no? Success kayo dito sa paglaban sa hamon ng buhay, at ngayon magiging masaya na din kayo, no? Finally, makakapahinga na din kayo, no? We have number 5, financial and material changes. Ayan, so maaring yung changes na to, dito kayo nanggagaling. Maaring ito
yung sitwasyon na pagtatagumpayan ninyo. Kasi siguro dito, medyo kayo, medyo hirap kayo dito pagdating sa pera. Kasi ito parang hindi kayo makagalaw, 'di ba? Yung kamay na sa card hindi makagalaw kasi merong mga nakabara or merong nakadagan, kaya yung parang restricted kayo dito, or siguro meron mga financial problems, may mga financial constraints na pinagdadaanan ng iba sa inyo dito, Virgo. But since this is 5 and this is change, 'di ba? So magbabago na ang inyong sitwasyon dito. Maaaring yung hirap na pinagdaanan ninyo dito pagdating sa pera, mababago na yan at napagtagumpayan nyo na yan. We have the triumphant success. Kaya makakapagsimula na kayo ng bagong buhay dito. Meron tayong material harvest. So this is the breakthrough, na makakasagot, Ito yung tugon dito sa hirap na pinagdaanan ninyo pang kaperahan. So which is really good. So we also have synchronicity dito. We have double 5 and number 5 resonates with change. Kaya dito sa reading ninyo, malakas yung energy ng pagbabago. Kaya magbabago talaga ang inyong sitwasyon. Dahil papagtatagumpayan nyo na yan, meron kayong financial success na makakamit dito. Kaya good luck sa inyo. So, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Taurus, pasensya na po. Ganito muna tayo mag-shuffle ng cards kasi masakit po yung arm ko. So, ganito muna. So, tignan natin kung ano mga mensahe ni Taurus for today. Pauna mensahe ninyo, napakaganda. We have number 6, material and spiritual prosperity coming your way. So, this is your tagumpay ngayon, tagumpay kayo dito sa material na bagay kasi matagal na ninyo siguro itong pinagtrabahuan, This is the fruit of your labor na, matagal na ninyo itong pinagsikapan, pinagtrabahuan, pinagtiyagaan. So ngayon, you're going to reap the rewards, of your hirap, 'di ba? Yung pagtitiyaga lahat. So we have number 8, positive movement forward. Napaka-positive talaga ng mga energy ninyo sa ngayon. Dalawang unang card, napakaganda. Patungo kayo sa happiness, sa success, positive movement forward kayo dito. Kaya kung saan man kayo patungo, this is where you're going to enjoy life talaga, maaring nagagaling kayo dito sa isang mahirap na sitwasyon, pero ngayon you are going to decide to move forward na, kung saan kayo patungo dito, maybe that is where you're going to experience fulfillment, satisfaction, peace, happiness, success, So good luck. We have number 5, emotional loss. Meron ditong nawala sa inyo. It could be tao, maybe you have lost someone, a loved one. Maaari din na opportunity na wala sa inyo dito, but whatever the case may be, matagal na to, may katagalan na tong pagkawala ng mga bagay or tao or opportunity na to sa inyo, pero hindi pa kayo nakakapag-move on from that, and maybe may realization kayo sa ngayon. Kaya dito meron tayong positive movement forward kasi there could be a realization na wala naman ako ditong walang mangyayari sa akin if I'm going to dwell on this loss, diba? Kasi baka opportunity ito para sa iba sa inyo, baka opportunity ito na nawala sa inyo, hindi sa inyo dumating or lumihis, kumbaga. Kaya maybe ang gagawin ninyo dito is you're going to change your mind na, and you're going to, instead of dwelling on the loss itself, kayo ay mag-move forward na sa buhay, So possible din na ganun ang ganap. But for those people siguro na if you have lost someone, lost a loved one, kaibigan, pamilya, or whatever, So siguro hanggang ngayon nagigrieve pa rin kayo, hanggang ngayon naiiyak pa rin kayo, dumudugo pa rin ang inyong puso, But healing will come, Healing will come. Lagi naman
may magandang umagang naghihintay sa atin after after a problem or after a challenge sa buhay. Kaya in time, no, it just healing just takes time. Kaya pasasaan ba at mag-heal din kayo, no, matatanggap nyo din ang nangyari. So we have number 2, intuition. Sa lahat ng mga pagbabagong ito sa buhay ninyo, divinely guided kayo, Taurus. You are so blessed, you are so lucky, kasi ginagabayan kayo ng divine universe, no, patungo doon sa kung ano ang nararapat ninyong gawin. How are you going to manage your life sa ngayon? How are you going to navigate your current circumstances, no? Kaya inibitahan kayo dito na pakinggan ninyo ang iyong intuition, pakinggan ninyo yung bulong ng iyong intuition dito, because that's what is going to guide you kung saan kayo dapat. Changes, no? Sudden changes coming your way. Maraming pagbabago magaganap sa buhay ninyo dito, no? At hindi nyo man ito plinano, hindi nyo naman ito ginusto mga pagbabagong ito, but rest assured that kung ano to, saan man kayo dadalhin ng sitwasyon na to, this is for your highest good, no? This is for your highest good. Sa una siguro overwhelming ito para sa inyo, sa una magugulat kayo because there is a surprise element dito, may resistance siguro ang iba sa inyo dito, pero eventually, since this is the divine universe doing this for you, yung pagbabagong ito, matatanggap at matatanggap nyo din kung ano ang pagbabagong ito, no? And eventually, you will realize na this is for your best interest. Kaya magiging masaya kayo in the end, no? There is change. This is a beautiful change sa buhay ninyo, kasi tignan ninyo yung synchronicity dito. We have number 5, number 6, and this is number 7, kasi 1 plus 6 is 7, and this is 8. So, ascending numbers, meron tayo 5, 6, 7, and 8. Tapos, meron tayong positive movement forward. So, definitely, no, kino-confirm lang ng ascending numbers na to, yung energy nito, no, na you are definitely going to make progress sa buhay ninyo. Kasi, yung ascending numbers, that represents progress of events, no? Kaya meron talaga ditong maraming galawan, movement, changes sa buhay ninyo, but this is a positive change. Kung saan din kayo dadalhin ng pagbabagong ito, that is going to be in alignment with your destiny na. Kaya talaga magiging masaya kayo dito in the end, okay? What else? We have number 4, discontent and boredom. Ayan. So siguro yung nawala sa inyong opportunity dito, yung missed opportunity ninyo dito, yun siguro ang ikinalulungkot ninyo. Pero kung titignan ninyo sa ngayon, kasi kaya hindi napunta sa iyo yun kung ano man ang opportunity na yun. You missed that opportunity because that is not yours, no? Pero meron offer ngayon, tignan ninyo. May mga rainbows dito, and that rainbows represents beautiful opportunities and possibilities na nandito sa buhay ninyo, no? Nandiyan na hindi nyo lang siguro pinapansin or hindi ninyo pinapansin. So, this is a heads up for you na pansinin ninyo, buksan ninyo ang inyong isipan, yung inyong mga mata, yung inyong tenga, because there are opportunities na nandiyan lumalapit sa inyo, no, at hindi nyo lang pinapansin. So, good luck, Taurus, and that's all for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.